Secretary Judith Tagiwalo, Barangay Chairman Willie Masakayan, Biminda Solayo, Rudito Morate Jr., Ricky Losada, Ros Bihag, Carlito Bajon, Diamond Calaw, mga residensya ng Isla Puting Bato, mga mahal kong kababayan. Sinadya ko po na pagkatapos ako'y nag-oath kanina bilang Presidente ng Pilipinas, sinadya ko yung simpleng reception lang. Gusto ko po magtipid, pero sabi ko sa mga tauhan natin na magtipid tayo, pero wag natin kalimutan yung ibang mga kapatid natin na sa labas na hindi makapasok ng Malacañang. May mga bagong patakaran po ako. Yung Malacañang po ay pwede na kayong pumasok. Unahin lang po natin yung mga bata, mga kindergarten hanggang grade high school para makita naman nila kung ano yung palasyo. Tapos, unahin po natin yung mga bata at pagkatapos kayo, kung panahon na ninyo at naubos na yung mga estudyante at panahon na ninyong pumunta, magdala na lang ho kayo ng kumot at unan at pwede na kayong matulog doon. Ngayon, kung buong Maynila po mayayago at makapasok po sa Malacañang, pwede ho. Buong Maynila, doon tayo matulog. Kaya lang, magtindig lang kayo, natutulog. At marami ho talaga. Pupunta ho tayo dito sa ating bayan. Alam mo ninyo na tumakbo ako kasi hindi ko na talagang masikmura yung dumaan ng mga opisyal sa gobyerno. Wala man po akong tinutukoy na isang tao, but hindi ko na ho alam kung anong gagawin ko at nakikita ko ang bayan ko. Lunok na lunok po sa droga, kriminalidad, at wala mga pera, at wala rin pumapasok dito ng mga negosyante kasi takot sa sitwasyon natin. Kailangan ho tayo magbago. There has to be a change, not only sa gobyerno, but kayo rin ho ang tao, sabay-sabay tayo. At ipangako ko sa inyo, at kung kayo'y sumunod lang sa gobyerno at magipagtulungan sa amin, kagarantihan ko kayo na aangat ang buhay natin. At lahat ng pera sa gobyerno na para sa tao, talagang mapunta sa tao. At ang unahin ko po, yung ating edukasyon. Sisikapin ko na lahat kayo, mga anak ninyo, makapag-aral at yung pera ng gobyerno, una ho kayo sa edukasyon. Pangalawa ho, ang aking programa sa health care ng tao. Ang kalagayan ng inyong katawan. Karamihan po at pumunta kayo ng mga ospital, binibigyan kayo ng resita para sa sakit ninyo at hindi naman nabibili kasi po naman talaga
karamihan sa atin ay hirap lang. Kaya kung ikaw, nasa ospital ka, at tapos wala kang pambayad sa ospital, o hindi mo mabili yung gamot, ayun na, nakakaproblema na ho tayo. Ang masakit lang ho sa akin, at marami naman yung pera ang gobyerno, at bakit naman hindi dumadating sa tao? Kaya ho, simula nitong administrasyon ko, itong araw na to, lahat po ng kinita ng sugal, mga kasino, ng ang mapapag-ari ang gobyerno, lahat ang kikita niyan at bilyon-bilyon yan, pupuntayan sa tao para sa mga medisina at ospital ninyo. At hindi ho na ho matakot ang ospital na malugi sila o hindi sila mabayaran because I have directed na yung kita ng PAGCOR, paiba-iba ho yun sa mga taon dumaan. Meron ho minsan taon, kumikita tayo ng 35 billion, minsan naman 32, but hindi ho bumaba yan sa 30. So panabalik ko pa naman, palagay ko sa 30 billion, at least tayo makabili na ng mga medisina ninyo. At ang karamihan po naman sakit ng ating mga kapatid na medyo may edad na, may mga high blood, diabetes, kidney, yung ibang may cancer, palagay ho ko naman sa kalaking-laking pera niyan at may hati kayo dyan. Paghati-hatian ang lahat ng ospital niyan ng buong Pilipinas at mabigyan ho kayo ng medisina. Ang pangatlo pong importante sa akin, yung pong agrikultura, kasi pagkain dyan. Kailangan ho tayo magtanim, kasi kung tayo-tayo lang ang Pilipinas, wala na pong resources, at yung ating mga malalaking lupa sa Mindanao at naagaw na sa mga korporasyon na multinasyonal, sila na ho ang nakikinabang sa lupa at halos yung magagandang lupa ng Mindanao ay puro ho banana, puro ho pineapple, at kung ano-anong prutas na ipinapalabas natin sa bansa. Ibig sabihin, ang yumayaman yan, ang karamihan, yung mga korporasyon na may mga pag-ari, hindi ho Pilipino. At wala na ho tayong mga lupa na matamihan natin ng bigas for food. Karamihan ho, ang ating mga lupa, ang kinikita, ang cash crop para ipagbili sa labas. Wala ho na tayong food crop. Kaya magbalik ho tayo at yung lahat na nawala sa land reform, gusto kong maibalik doon sa mga tenants at maghanap ako ng program. Karamihan noon, pagdating ng land reform na ibigay doon sa tenants, manggagawa, sa panahon, pinagbili uli doon sa may-ari ng lupa, sa landowner. Wala naman akong magawa. Talaga kung gusto ng tao ipagbili niya, wala na tayong magawa dyan. Ang konsuelo ko na lang na yung mga tenants, yung mga trabahante sa mga farms, at least lang sa panahon, isang panahon sa buhay nila, nakatikim sila ng malaking pera. Okay na sa akin yon. Pero hanapan ho natin ng paraan na yung ipinagbili nila maibalik. At dito ngayong panahon na ito, tutulungan sila ng gobyerno. At yung kita nila sa lupa, kung anong klaseng produkto, bibilihin ng gobyerno para sigurado magkaroon sila ng kita sa lupa nila. Dito naman sa baba,
maghanap ako ng isang malaking pera, 1 bilyon, isang region, at yun po ang ibibigay kong mga tulong sa mga farmers. Mabili nila ng kanilang seedlings, fertilizer, at kung ano, baka karabaw o mechanized farming, kung kaya natin. Dito sa urban, rural yon, bukid. Dito sa urban ho, may tinatawag tayong small and medium industries. Yung mga tao na ilagay ko po dyan, yun yung nagpapatakbo ng go-negosyo. Yun yung mga pera na ibinibigay kunti-kunti na makapag-isip kayo ng magandang negosyo para sa inyong mga anak. Karamihan mga anak ninyo walang trabaho at wala mang makita. At kung tingnan namin may utak at kaya niyang magtayo ng negosyo, mabigyan ng kapital, itong pera na ito, hindi ito konsumo. Ipapasok siya ng negosyo at yung kita niya, babayaran niya. Pero malawak ito kasi sabi ko, isauli ko yung pera sa inyo dahan-dahan. Ng aking hiningi o lang naman, bayaran ho ninyo kasi para yung pera masauli sa kamay ng gobyerno at magamit ko sa ibang kapwa-tao ninyo Pilipino. Para't lumawak at sana naman ho, baski na papano, may negosyo kayo ng sarili ninyo. Marami ho akong gustong isabit, maubos ang gabi nito. Pero ngayon ho, magtayo ako ng hotline. Ang number na hinihingi ko po sa Smart pati Globe, 8888. Kung may reklamo kayo, nandiyan yan sa Malacanang. Kung kayo'y inabuso, kung kayo'y pinagsamantalahan, kung may hindi kayo nagustuhan sa gobyerno, tumawag kayo day and night. At yung mga importanteng problema na nakikita ko, aksyonan ko kaagad. At kung hindi ko tawagan yung mayor, tawagan ko yung barangay captain ninyo at yung pulis. At kung yung pulis naman ang nirereklamo ninyo, tawagan mo ako. Wag lang ho kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Wag kayong mag-imbento ng istorya. Pati yung totoo yung reklamo mo sa gobyerno, o talagang ikaw na may walang kain itong araw na ito, ay di madali yan. At marami tayong paraan kung paano ako makatulong. Basta nandyan yung 8888, 4 na 8, yun ang tawagan ninyo. O kung gusto mo lang manligaw ng operator na babae, tawagan mo lang. Kaya wag mong ubusin ang panahon ng gobyerno. Tama na yan magsabi, operator ba to? Maganda ka ba? I love you. Okay na yan. Ha? So yan ang mga pangako ko noon na ngayon bumalik ako para sabihin sa inyo, tutuparin ko yan. Ako po'y nahalal na presidente ng Pilipinas. At kung maniwala kayo, kung totoo o hindi, ganito yan. Tumakbo ho ako, wala ako na isang mayor ng siyudad ng Pilipinas. Wala ho akong barangay captain ni isa labas ng Davao City. Wala na ako, zero. Wala ho akong congressman, senador, o kagawad o tanod. But in spite of that, ako'y inyong hinalal
at alam ko kung ano ang mensahe ninyo. Hindi ninyo ako kilala. Small-time mayor lang ako ng Mindanao, siyudad ng Davao. Hindi ninyo alam ang record ko. Pero ang mga mensahe at naibigay ko sa inyo, yun alam ko ang hiningi ninyo. Kahirapan, korupsyon sa gobyerno, pati droga at kriminalidad. Ako, magprangka ako sa inyo. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Sinisira ang bayan natin at ang mga anak natin na susunod sa atin dito sa mundong ito, sinisira. Ako po'y galit. Pati yung mga pulis dito sa Maynila nakasabit sa droga. Ako po'y nakikiusap, wag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. Hindi man siguro ngayong gabi, hindi man siguro bukas, pero sa 6 na taon, may isang araw ka talaga magkamali ka at hihiritan kita. Hindi naman ho ako natatakot, duwag naman ako na pagkatao, ayaw ko man rin mamatay, pero pag yan ang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo. So yung kayong mga droga, tapos na ako ho nag-warning nung eleksyon. Kung anong mangyari sa inyo, makinig kayong lahat, baka kapatid mo yan, asawa mo, kaibigan mo, anak mo, ito't nasabi ko na sa inyo, walang sisihan, sinabi ko na sa inyong huminto kayo. Ngayon, pag may mangyari ho sa kanila, ginusto nila yan. Ginusto nila. At kung yung asawa mo naman, adik, wala namang ginagawa kung hindi kumain na hindi niya gastos, nagnanakaw, nag-hold up para sa droga, hindi kaya mabutit na lang tatapusin na natin ang purgatorio nila. Kaya yung mga kapital na ibigay ko sa inyo, maliliit lang naman, sabi ko, yung mga anak ninyo baka gusto nilang magnegosyo, grupo sila at bagong graduate, at instead of going to drugs, you might want to put up a business. Sabihin ko sa inyo, itong mga panahon nitong mga araw na dadating, kung may punerarya ho kayo, kikita kayo ng husto. Tayo ko yung mga small time na punerarya dito, doon. At sigurado hindi kayo malugi. At pag humihina na ang negosyo ninyo, sabihin ko lang sa mga pulis, bilis-bilisan ninyo ng konti para kumita yung tao sa negosyo nila. Ayan, sinasabi ko na sa inyo, hindi ako nagbibiro. Talagang galit ako sa droga. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko, mahal ko kayo. And the next generation, mga anak natin, ilan taon lang, kailan lang nga, mayor lang ako ng Davao. Kailan ba yung may balita na tatakbo ako? Hindi naman niyo ako kilala. Outside of Davao, yung mukha ko kung pumasok ako dito,
Hindi niyo ako kilala. Nung estudyante pa kami, may mga pista-pista dito na nayayaya naman kaming kumain. Kaya alam ko ang buhay dito. Alam ko maraming Bisaya dito. Yung mga migrants galing sa... At tulungan ninyo sana ako. Simple lang inihingi ko. Bayan na komportable yung tao, walang gutom. At kung maaari lang po, may hanap buhay lahat. Yun lang ang hiningi ko sa Diyos. Na huwag masyadong pahirapan ang Pilipino na pakarami ho natin. At kung ganito lang tayo palagi, kontento na kayo dyan, hindi ho ko naman kayo minamaliit. Ako po'y anak ng mahirap. Kami po'y pumunta ng Mindanao kasi mahirap ho sa Cebu. Ang oportunidad ho, napakasikip. Ang tatay ko po'y sundalo noon, abogado, pero sa Jago, yun ho yung parang korte ng mga militar. Pagkatapos ng gera, naging mayor siya sa Danau City na yan ngayon. Right after the war, na mayor ang tatay ko sa Danau, at ganoon rin ang hirap ng buhay, hindi talaga kaya. At marami kami na magkapatid. Kaya dinala niya kami doon sa Mindanao at napakahirap ang buhay namin sa umpisa. At siya naman po yung naging gobernador. Sa awa ng Diyos, yung anak niya ako naging mayor. At yung anak ko naman na babae, ngayon ang mayor, ang vice mayor, yung kapatid niyang lalaki. Baka dynasty ho talaga. Hindi ko na talaga mapigilan yan. Pero sa totoo lang, alam naman ninyo, ang Mindanao, may problema tayo sa Moro. Alam mo kasi, ang lola ko sa nanay ko, Maranao. Ang lolo ko sa nanay ko, Inchik, Chinese. Lam. Kayo naman ako, labas-pasok sa NPA, sa mga Moro, at ako'y nakikiusap noon pa kung pwede arigluhin natin itong problema natin para masagana ang buhay. I'm trying to strike a peace deal with the Communist Party of the Philippines. Nag-uusap po kami. Ako po'y unang presidente na Pilipinas na galing sa left. Left po ako. Ang partido ko po sa paumpisa, 1988, bayan po ako. Kayo naman ngayon, nandito na ako sa pwesto at para sa ating bayan, talagang nakikiusap ako, pati doon sa ating mga kapatid na Moro, MIMN, si Murad, pati si Miswari, na sana po'y umupo sila, kami, at mag-usap na lang ng kapayapaan. Ginagawa na namin yan ngayon, at ako po'y humihingi ng tulong kay Allah na tulungan tayong lahat. At pag naplansya po ito, yung pera na ibibili ko ng bala, pati bomba, at patayin yung mga kapatid nating Moro, pati mga NPA, magamit ko na ho sa lahat ng bagay na para makapabuti sa inyong lahat. I find it hard to magpirma ho ako ng resibo. Nabibili ako ng bomba, pati mortar, pati bala, para patayin ko lang ang kapwa ko Pilipino. Napakahirap po. Kaya sana yung pera na ibili ko ng mga bala, bili ko na lang kung anong maitulong ko sa inyo, bahay, resettlement, at pati itong traffic ng Maynila.
Kaya kayong mga karnaper, para wala na masyadong traffic, kung sana po manakaw lang ninyo lahat ng sakyan dyan, nakawin na ninyo at dali nyo doon sa ibang lugar na wala masyadong traffic. Napakahirap po ang problema na yan at kami po sa gobyerno na humihingi ng ilang buwan para maplansya namin kung ano dapat namin gawin. So hindi lang ho yan, pati airport to, isa lang ang airport ng Maynila, lahat ng eroplano sakay ang mga tao na pumupunta dito. Kaya kami late doon, kasi minsan sa runway umaabot kami, nagpipila kami, parang pila, almost 1 hour. Kasi pag 5 eroplano, landing na naman muna. Stop na, take off na naman. Tapos landing. Yun ang nangyari sa atin. Napabayaan ang problema sa ating bayan. So hindi na ako magtatagal. Nandito lang po ako. Gusto ko lang naman mag-celebrate sa inyo. Makakain lang man tayo lahat para magpasalamat sa inyo. Na kung wala kayo, hindi talaga ako dadating sa saan kaninang umaga at ako'y nag-oath na bilang presidente. Hindi ko talaga akalain. Sinasabi ko sa iyo, wala akong makinarya, wala akong leader, wala lahat. But kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako. Kasi basta saan mong bilangin, basta dito sa Tondo, wala akong isang leader. Kung hindi kayo, kayo mismo ang tumanggap sa akin. Hindi walang leader. Ayaw ko kayong biguin at ako naman hindi masyado mahilig dyan sa promise. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Wala nang atrasan niya. So maraming salamat at magtiis-tiis lang po kayo ng konti at tulungan ninyo ako sa gobyerno. Yung mga adik ho dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. Unahin na lang muna niyan kasi dadating talaga yan. Mamamatay yan. Pag nandyan yan, bili ng pabili, sabihin ko sa inyo, 365 days a year, may isang araw talaga na magkamali yan. Pagdating niyan, wag ho tayong magsisihan kasi nasabi ko na sa inyo. Maraming salamat po.